Hello everyone! Magandang araw po sa ating lahat. Well, I hope that you're all doing well despite the fact that it has been raining for the past few days and weeks. Ano po? And of course, well, it's starting to feel a bit chilly dahil nga po, it's the Burr months already. And of course, for sure, a lot of us, are feeling the Christmas vibe. For sure, nako po, may mga naglagay na dyan ng Christmas lights or gumawa ng kanilang mga Christmas trees sa kanilang mga bahay. And nako, naririnig na rin natin ang mga whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. But of course, Christmas can wait, no? September po muna tayo. And every September, what we actually celebrate is the National Teachers Month. This is the time for us to honor and express gratitude to our dear educators who has shaped our futures. And speaking of which, Simeo Inotech has already awarded the teachers and the school heads who are the inaugural winners of the Southeast Asian Educational Innovation Awards, or the CEIA. So for those of you who are not familiar with the award, it is regional in scope covering 11 member countries. It also honors the work of the various innovators in the field and recognizes the positive impact made among learners and the community served. The award seeks to highlight educational innovations and to set a platform for sharing innovations and encourage exchanges among educators in the region. Specifically, the objectives of the award are: 1. To recognize and value the outstanding contributions of the various education actors, particularly our teachers and school heads. And of course, to create opportunities for knowledge sharing among them. CEIA is one of the many initiatives of Simeo Inotech in its desire to promote a culture of innovation among education workers in the region, and in keeping the center's mandate of working towards addressing educational concerns through research, capacity building, and knowledge management and dissemination. So hindi ko na po patatagalin pa, I would love to introduce to you one of the winners of the CEIA in the Teacher Category Award, Dr. Joanna V. Romano, with her innovation entitled Improving Kindergarten Performance in Mathematics and Reading through Digital App and Reading Videos. Yan, isang magandang araw na naman, Ma'am Cha. So I'm so blessed dahil nandito ako at naisama sa ating docu-series launch para sa 2021 Southeast Asian Educational Innovation Awards po ng Simeo Inotech. Again, I'm so blessed at laging nagpapasalamat sa opportunity dumating, at the same time, mas napagyabong pa natin yung ginamit nating innovation na maipatuloy pa ito na ginagamit nating mag-aaral sa Paralang Elementarya ng Pinyahan Elementary School. Maraming salamat po, Dr. Joanna. So, I would just want to have a trip, down the memory lane. So, kumusta po kayo pagkatapos po ninyong manalo nitong CEIA? Yan. So, feeling blessed pa rin at saka honor. At the same time, so carry ko po kasi yung pangalan ng school namin na Paaralang Elementarya ng Milencio Elementary School na aking pinanggalingan sa pamumuno ng aming butihing punong guro na si Dr. Allen Pisaure, at sa bago kong Paaralang Elementarya ng Pinyahan Elementary School na sa pangunguna naman po ni Dr. Irene Gidulfo po. So balikan ko lang po, ma'am. So I think one of the prizes during the of the CEIA award is a travel grant to Bangkok, Thailand. Yes. Tama po ba? Kamusta naman po yung experience nyo with your fellow awardees nung nag-Bangkok kayo, ma'am? So yung Bangkok experience po namin ay isa sa one of the most unforgettable moment po na na-experience po sa amin. And we're so blessed na mga winners po dahil pina-experience po sa amin ng Simeo Inotech. So at the same time, nabigyan din kami ng pagkakataong makapag-benchmark po ng best practices po sa selected schools sa Thailand. At the same time, nakita namin kung ano nga ba yung itsura ng loob ng kanilang mga paaralan. Na sana nung nakita naming mga punong guro at
mga kasama kong mga punong guro at ako bilang guro sa kindergarten, na-feel ko na sana hoping na pagdating ng araw, ma-reach din natin yung level na yon, na sana yung mga kagamitan o mga facilities na yon ay sana maibigay din natin at makita din natin sa ating mga pampublikong paaralan at ma-experience ng ating mga mag-aaral po sa pampublikong mga paaralan po. Naku, nakakatuwa naman po no, Teacher Joanna, na hindi lang siya enjoyable experience para sa inyo yung Bangkok, but it was also a good learning experience for you kasi yun nga po, you were able to benchmark and yun nga, it ignited a hope in you, 'di ba? Na parang ma-improve of course yung education and yung mga facilities natin dito sa Pilipinas. Nako, Teacher Joanna, may tanong ako sa iyo. Game ka na ba? Yes, ma'am. Game na po. So, halina't sabay-sabay nating panoorin ang documentary video ng innovation ni Teacher Joanna na pinamagatang Improving Kindergarten Performance in Mathematics and Reading through Digital App and Reading Videos. For the past 2 years, the entire world experienced a major shift in the way we experience our everyday lives. Anyone and everyone, from anywhere and everywhere, was greatly affected by this sudden change, and the educational sector was no exception. In the Philippines, remote learning and online classes became the norm, resulting to gaps in the students' understanding and comprehension of a majority of their school subjects. But because of these modern-day challenges, a new age of modern-day heroes emerged, all of them ready to help Filipino children bridge their gaps in learning with technological tools. They are called the Change Makers. Ako po si Binibining Joanna B. Romano, kasalukuyang Master Teacher 1 po sa Pinyahan Elementary School. So aside for being public school teacher po, part-time professor din po ako sa New Era University, sa College of Education at Graduate Studies po, specializing in early childhood education po. So ang ideyang ito ay nagsimula po nung mapansin naming may mga learning gaps po ang aming estudyante sa pagkatuto sa mathematics at saka sa pagbabasa at tamang pagtutunog ng mga letra. Dahil po sa mga learning gaps na ito, nagkaroon po kami ng ideya na gumawa ng digital app sa mathematics. And then we have also pictogram. Yan, yung una nating lesson ay about sa kulay. Kung kulay yung una nating lesson. Hindi po ganun kadali para matapos namin yung app. Inabot po kami ng 1 taon para matapos ito dahil sa pagpili pa lamang po ng mga activities na ilalagay base sa learning competencies sa kindergarten ay medyo natagalan po kami at naghanap din po kami ng isang game developer. Nakahanap din po kami ng isang mahusay na estudyante sa New Era University na si Sir Gilbert Quaresma, kung saan tinulungan niya po kaming ma-materialize po itong digital app sa mathematics. So yung mga content na ginawa po namin sa PowerPoint presentation ay pinagalaw po niya at linagyan niya po ng animation para mas maging interactive at maging isang buong app na kapag in-install sa phone po, hindi na ito magre-require ng internet connection. Ito siyang offline app na pwedeng gamitin ng mga bata sa kanilang bahay at maging after ng kanilang mga klase para mas ma-master pa nila yung competencies na dapat matutunan sa mathematics po sa kindergarten. Ilagay ang mga jelly beans sa angkop na
timba ayon sa kulay. Sakto naman pong nagkaroon ng pandemic. Yung mga estudyante natin ay hirap na hirap sa pagkatuto at maging yung ating mga guro ay hirap din at ang laki ng adjustment po sa pagtuturo nila. Nagsimula kasi kami na, meron kasing kit sa kinder, simulation yon. So, parang naka-memo na kailangan namin mag-simulation sa kindergarten. Kindergarten in transition ang tawag para mawala yung anxiety ng mga bata. Pag nag-face-to-face na, Plant, plum, plank, plant, plug, plane. Bago po kami gumamit ng mga app po yun, ang aming butihing guro na si Ma'am Joanna Romano ay talagang tinutukan po muna kami, tinuruan kung paano po namin muna gagamitin yung mga app, pati yung mga workbook, pati yung kanyang YouTube channel. Pinakilala po nila yun sa amin. So talaga pong ginamit po namin siya sa mga bata na talagang kulang pa or kailangan pang tutukan sa pagbabasa, sa pamamagitan ng workbook, sa pamamagitan din sa YouTube. Tapos yung digital app po, syempre malaking tulong din po yan sa mga batang kailangan pa rin tutukan sa matematika. Since mababa din po yung readers namin sa school namin at that time sa Melencio M. Castelo Elementary School, dyan din kami nagka-idea na dagdagan pa ng innovation. Ito naman po yung set ng reading videos sa Filipino at English na ginawa po during pandemic para mawakasan yung problema sa kahirapan sa pagbabasa. Kasi katulong po ng reading videos na ito, mas mapapadali po yung pagtuturo ng pagtutunog ng letra mula sa basic na pagtutunog at tamang kilos. Sinasabayan yung pagtunog ng letra, mas natatandaan ng bata. At the same time, kung may competency na sila at may mastery na sila sa sound, mas mapadali na sa kanila yung pagbabasa sa CBC. So aside from CBC reading po, meron din kaming long and short sound reading, may basic sight word reading at kasama din po yung mga simple sentences reading. Kung saan itong mga reading video lessons ay ginamit namin para mas mapaglinang at mapaghusay ang kanilang pagkatuto. So ibig sabihin po noon ay mas gumaan at napadali ang trabaho ni teacher at sa parte din po ng mga magulang. Ilugan mo anak yung bagay na nagsisimula sa letra N, ha? Opo, yes, circle, in circle. Bilang isang guro, masasabi ko na napakalaking tulong at napakaganda ng video app na ginawa ni Ma'am Joanna kasi nagkaroon kami ng step by step na pagtuturo sa sounds and letter. Yung feedbacks po ng parents, nung pagkagamit pa lang po ng app, sinend ko na po agad kay Ma'am Joanna yung feedback ng parents, na screenshot ko po agad. Sabi niya, teacher, salamat po doon sa math app kasi nagagamit ng anak ko during leisure time. Sabi niya ganon. Ang lagi ko po sinasabi, it takes always a village to build a child, di ba? Dapat andyan pa rin po yung partisipasyon ng mga magulang na hindi lamang po full effort ni teacher ang gumagawa. Kasi pag combination po ito ng participation ni parents, ni guardian at mga taong nasa paligid niya kasama ng mahusay na pagtuturo ni teacher, ang pagkatuto ng bata ay mas napapadali at mas napapabilis. Nung nag-announce po si Teacher Joanna na magkakaroon daw po ng reading class online, agad po akong nag-grab ng opportunity na yun. Kasi alam ko po, bilang isang working mother, mas malaki po yung maitutulong nun sa akin. Lalo na po yung apps na matematika kasi nandun na po lahat. Hindi ko na po kailangan na isa-isahin sa kanya ituro. Babasahin ko lang po sa kanya instruction kung anong gagawin. Bali din po sa digital app po na yun ay binigay sa amin ni teacher. Hindi lang po si Beatrice yung nag-aaral, pati rin po ako. Kumbaga nagbabalik tanaw po ako dun sa mga gawain na noon na ginawa ko na po. Pero gawa nga po sa matagal na panahon, inulit ko rin po. Na parang natutok din po ulit ako. Anong kulay daw na cheese? Yellow. Ulap. Asul. Asul.
naging motibasyon ko po ay yung aking mga magulang. Kasi naalala ko po noon, ang aking ama ay gusto talaga akong patapusin sa pag-aaral. Kasi ang aking ama ay parehong hindi nakapagtapos kasama ng aking ina. Dahil po sa sobrang hirap po ng buhay, yan, nagpursige po yung aking mga magulang upang mapagtapos po ako sa pag-aaral. May mga estudyante din kasi po ako na talagang hirap na hirap sa buhay. So sila din po yung naging inspirasyon ko na ipakita sa kanila na kahit anumang pagsubok, kahit anumang hirap sa buhay, sa tamang pagpupursige at tamang pagsusumikap, kayang-kaya lahat ng anumang bagay, lahat ng anumang hadlang ay makakayanan natin sa tulong ng ating napaka-supportive na mga magulang na nandyan palagi para gabayan tayo. Sabi ko nga kay Ma'am Joanna, Ma'am, nahihirapan akong turuan. Kasi sabi niya, sige lang, Mami, sabi niya, tiyagain mo lang, paulit-ulit. Matututo din siya. Very useful po yung way ng pagtuturo ni teacher sa amin kasi parang napagaan po, less time po para sa amin, lalo na sa akin kasi busy po sa gawaing bahay. Teacher Joanna, salamat po kasi sa in-upload niyo pong Math App at saka CBC. Marami pong natutunan yung anak ko. Maraming salamat. Thank you po, Teacher Joanna, sa pagtuturo sa akin. Dahil kaya natuto ko ako magbasa at magsulat. Thank you, Ma'am Joanna Romano. At nagtuturo ng Pilipinas English. Thank you po sa may sinisid niyang reading videos, tsaka yung mata. Yung reading videos, doon po ako unang nakabasa. Thank you po, Teacher Joanna, for the app. I can learn CBC family at reading. Thank you very much, Teacher Joanna. Thank you po, Teacher Joanna, sa pagturo sa akin na mag-aral. Ang natutunan ko po sa binigay niyo na libro ay pagsasubtract, pagkukolor, pagdrawing, at pagbasa. Maraming salamat po, Teacher Joanna. Marami po akong natutunan sa binigay niyo po apps. Maraming salamat po. Nagpapasalamat din po ako sa aming napaka-supportive din po at napaka-hardworking na punong guro, no other than Dr. Irene Gidulfo, kasi sa lahat ng mga proyektong aming initiative at isinasagawa ay andyan po siya para gabayan kami at saka suportahan. Last school year, here in Piñahan, one of my teachers have done the innovations on math apps and reading using the improvised workbooks. This innovation really helps in teaching the reading of our students during the pandemic time. The kind of innovations implemented is suited to their needs, most especially in terms of preparations for the next grade level. So the skills that they get from that innovation are very important as foundation for the next skills that they need to learn. Ma'am Joanna, I know that you've been a consistent winner of the Enotech Innovation program, no? So all I can say is that big congratulations to you, and I hope that your mission or vision for our learners will continue, and you will be blessed more with lots of knowledge that you can share to our, especially to our students. And yes, God bless.
So na-discover po namin na sumali po sa innovation ng Simeo Innotech ay nakita at na-browse po namin sa FB page po nila kung saan shared po ito ng iba't ibang educators po dito sa Quezon City. That's the time po na tinap po namin ang aming napaka-supportive na school head, no other than Dr. Allen Pisaure, para isali ang isa sa mga innovation o best practices po ng aming paaralan. I still remember back then, way back in, I was just transferred here in Melencio. When I passed by in a room, okay, this was the first time that I noticed the application that she has been using. Why her pupils are so quiet. I can see in the eyes of these pupils that they're very much interested to what is being presented. And then she said that, sir, these are applications, innovative applications that I came out with my own effort and initiative. It's a very good innovation, worthy of recognition. So we are very much thankful for what she did. Okay, this a very good contribution that she gave to the school. Sa mga gusto pong sumali sa innovation po ng Simeo Innotech, ang maibibigay ko lang pong payo or advice po ay lagi nating titignan kung ano nga ba yung mga learning gaps o problema na pinanggagalingan o nakikita natin sa ating paaralan at saka mismo sa ating mga silid-aralan. So doon po tayo huhugot kung anong klaseng innovation ang ating implement para mabigyan ng intervention kung ano man yung mga pangangailangan at maitutulong sa ating mga estudyante. Naku ma'am, napaka-heartwarming naman po nung documentary video about your innovation. Well, it actually touches my heart kasi a huge chunk of the video actually focused on expressing gratitude po no, sa inyo. Hindi lang po ng mga co-teachers po ninyo kasi napagaan daw din yung kanilang trabaho, natulungan nyo po sila sa kanilang teaching methodology. Yung parents naman po, hindi po ba? Kasi I think this innovation started even before the pandemic. This is what I got from the video. And we know that a lot of the parents po are working no, to support their children, to support their families. And it is expressed here na talaga pong ang laking tulong daw kasi yun nga po, kulang ang oras nila para sa kanilang mga anak and even the students themselves. Nakakatuwa po kasi may isang bata kanina sabi niya, dahil po dun sa reading videos niyo ma'am, nakapagbasa ko. And it's just really heartwarming for me ma'am. So, kayo po, napapansin ko ma'am, actually kahit nung nanonood tayo, naluluha po kayo hanggang ngayon po. Your thoughts ma'am after we watched your documentary video? Yes, yan. So, I'm very emotional nung pinapanood ko yung docu-series launch natin. Since napansin ko na until now talaga, yung mga parents ko sa Melencio M. Castelo Elementary School and also to my new or current school naman po sa Piñahan Elementary School, makikita mo yung hindi ka talaga nakakalimutan ng mga magulang. And then at the same time, yung mga bata na tinuruan mo na they are so blessed at saka na ikaw yung, lalo nung nasabi ng isang estudyante ko last year, sabi niya daw, kasi si mami niya, magaling na yung batang yun, na very advanced na sa reading, and na natutunan niya sa klase namin, sa kindergarten, supposedly sana, sounding lang yon and then reading of words, reading is of simple sentences, but since yung bata is very advanced na since natuto ng pagkabasa sa loob ng aming silid-aralan. And then, ang sabi ng mami niya sa akin, ngayong pasukan, sabi niya, alam mo teacher, yung anak ko, si Alan Marie Domingo, sabi niya, pinatutor ko para mas lalo pang mag-advance sa reading kasi ang bilis ng grow niya at ang bilis lang natuto sa pagbabasa sa'yo, mama. Tapos pinatutor ko siya
sabi niya sa tutor niya, pinagmamalaki niya, ay si Ma'am Joanna Romano is my best teacher, Mami. Ang galing niya magturo, sabi niya. Iba yung pagtuturo niya sa tutor ko, hindi naman niya kinukumpara. But then, yung ng bata na pag nakikita ka na, teacher, miss na kita, pwede bang maging kinder ulit? Teacher, I'm so blessed. Salamat sa lahat at natuto kong magbasa sa iyo at ang dami kong natutunan sa iyo. Yun yung pinaka-rewarding namin bilang teacher nila na until now, na kahit makita ko ng mga parents doon sa Milencio, since that was my former school po, nung yung achievement namin at the same time, yung documentation na naipasa na entry natin sa CMEU Unitec, pag nakasalubong ko sa palengke, ayun, di ka talaga nakakalimutan yan, si Ma'am Joanna. Sabi niya, sang school ka po, ay pwede ba yung anak ko sa'yo ulit? Pwede bang idiretso na lang sa'yo? Sa Milencio ka pa rin ba nagtuturo? Yung parang, yung susunod nilang anak na gusto nila, ikaw ulit na Teacher Joanna na yung tiwala nila, yung buong tiwala nila na, yung buong taon nila na ititiwala sa iyo ulit na maging guro. At saka meron din kasi ako naging estudyante since nakapagturo ako sa Milencio Elementary School ng 8 years. Yung anak niya 3 babae talaga, yung sunod-sunod, ako yung naging teacher nila sa kindergarten. And until na, nung pumutok yung pandemic at nalipat sila ng Bicol, yung connection namin, hindi talaga tumitigil. Na talaga very grateful sila na hindi ka nila nakakalimutan, di ba? Yun yung hindi ko makakalimutan. At the same time, doon ako na-touch sa mga parents. Especially, may mga parents din ako during the pandemic. Yung 2 years na very hirap ang mga parents, very hirap yung mga teachers na mag-implement kung paano ituturo. At yung isa sa mga pinakapalasak na problema talaga sa pampubling paaralan ay yung pagkakaroon ng maraming bilang ng mga batang nakakabasa. Ang sabi ng nanay talaga, teacher, yung anak ko hindi pa nakapag-daycare, wala talaga. Sabi niya, hindi niya alam i-recognize yung letter sa alphabet, lahat from 0 back to 0. Pero dun sa pag-push ko na sabi ko, Mami, kaya yan. Sabi ko, kung may suporta sa bahay, 50% at binigay ko yung 50% ko bilang guro ng inyong anak, magiging success yan sa end. Sabi niya, yun yung isa kanina na nagsabi na, teacher, thank you, yung naiyak din po. Kaya di ko talaga makakalimutan yung batang yun at saka yung mami. Kasi yun yung parent ko na yung anak talaga is hindi talaga nakapag-daycare, walang background as in mula sa letter sounds, letter recognitions, na from that, nung natapos yung klase namin sa kindergarten, at saka ginawa pa namin yan na blended since nagbo-modular kami, at the same time online, ilang beses lang kami nakapag-meet sa isang buong linggo, but then, through that reading video lesson at saka app na binigay namin sa mga magulang, di ba, ang lakas ng impact niya? Di ba? Kapag nagtulungan talaga ang mga magulang, at the same time ang school, equal success palagi. Yan po. Thank you so much, ma'am. Actually, yun nga po, talagang yun yung na-highlight kanina din sa akin sa video, yung very grateful sa inyo, ang parents, even your co-teachers, and the students themselves. And I wouldn't actually know, ma'am, yung satisfaction or yung pride sa inyo kapag may nagsasabi sa inyo na, teacher ko si Ma'am Joanna, hindi ko alam, pero alam ko, ma'am, na sobrang nakakagaan ng loob. Kasi it feels like you've actually achieved your purpose, no? Na-serve nyo na yung purpose mo na parang, I did something good. And I think I have changed the life of my student forever, one way or another. Kasi naaalala po niya kayo naaalala po kayo nung magulang. Kahit nga po sabi nyo na kanina sa kwento po ninyo, may estudyante kayo, nalipat po ng Bicol, pero may communication and naaalala kayo. And it's just really amazing, no ma'am? And it's really heartwarming to hear stories like that. Siguro, ma'am, ang follow-up question ko, it's very personal. And because I can see how passionate you are sa teaching, no? Is this your childhood dream, ma'am? Kasi napanood ko din kanina na talagang nagpursige po yung magulang nyo. Sabi nyo na mapatapos kayo. Is this your childhood dream to become a teacher?
Sa totoo lang po, hindi ito yung first choice ng course na dapat kong kunin. But at the same time, kasi malapit po ang Philippine Normal University, North Luzon Campus po sa amin. So, isang ride lang. At the same time, kasi hirap ang mga magulang ko. So, naisip ko na at least makatapos ako sa pag-aaral at matulungan sila. And then sa unang taon ng pagtuturo ko, medyo mahirap. But at the same time, sa mga susunod na taon, mamahalin mo din ang pagtuturo. Lalo na kapag nakita mo yung reward, 'di ba? Sa dulo na yung bata natuto, yung bata hindi kanya makakalimutan, and then hindi lang nakapagbigay ka ng difference sa buhay ng bata, pati din sa magulang, yung iniisip nila, ay, working parents ako eh. Kasi yung iba, working students din. Kasi di ba yung mga mom na early na nagkaroon ng anak, na kaya ko palang i-follow up. Konting follow up na kasi provided na lahat. Andyan na yung digital app, install na lang sa phone, sa tablet. Andyan na din yung reading video lessons, ipa-follow up na lang. And at the same time, we're so blessed na yung punong guro natin sa Pinyahan Elementary School, sa lahat ng mga reading, mga programs na in-implement po natin bilang Master Teacher 1 po at saka Reading Coordinator sa school natin, is very supportive sila, especially sa LRCP or sa Learning Recovery at saka Continuity Plan po ng school namin. So sa lahat ng mga innovation project banners po namin, kasi meron kaming 11 innovation project banners last year, school year 2022 to 2023. So itong mga kwan natin is ang pinakagamit kasi sa Pinyahan, kasi lagi kong sinasabi, iba po ang sitwasyon ng mga mag-aaral namin sa Milencio at iba din ang sitwasyon ng mga mag-aaral namin sa Pinyahan. Kung sa Milencio, afford nilang magdala ng tablet, ng cellphone, inaalaw ng parents, nakita ko naman sa Pinyahan na ang bata walang gadgets na madala. Kaya ang ginawa namin, so yung digital app and mathematics, mas nag-innovate siya. On what way? So ginawa namin improvised reading workbook, kung ano yung nakalagay sa lahat ng reading video lessons po dyan, na playlist, kasi merong 5 or 6 ata. So nakagawa kami ng 5 or 6 improvised reading materials na naka-softbind na binigay namin sa mga bata namin na recipients po sa ating CIP or Continuous Improvement Plan sa grade 1. So nagbigay kami 30 na nireproduce, ginamit nila sa house as remedial reading intervention materials at ginamit din ng teachers. At the same time, sa kinder po kasi may mga intervention programs din kami na in-implement, just like Project Replay, mayroon din kaming Project Hybrids for CIP, and then meron kaming Project 3Es. Yun yung equipping, empowering, and empowering and improving the beginning teaching skills of kindergarten parents, kung paano nga ba yung tamang pagpababasa. So 2 months po kami every Friday nag-workshop kung paano yung tamang pagpababasa sa English at Filipino sa ating mga parents po sa kindergarten, at in-encourage din namin yung grade 1 kasi yung bridging malayo eh. Sa kindergarten po kasi yung subjects namin integrated, but then pagdating ng grade 1 by subjects na sila at saka ang dami. And then ang prerequisite skills talaga ay dapat ang bata marunong magbasa. At yun ang dapat isa sa binibigyan natin ng focus, na dapat yung bata very equipped na siya pagdating ng graders. Yun po, para mas madali yung kanilang pagkatuto sa iba't ibang asignatura. Maraming salamat po, Teacher Joanna. Actually, siguro sa buong story po ninyo dito sa documentary video and with the stories that you shared, I think there are 2 things that really left a mark on me. One, ma'am, is yung fact na for teachers, you need not look far. 'Di ba sabi nyo nga po, tignan mo kung ano yung kulang, saan nahihirapan yung estudyante mo, kung saan ka nagtuturo, 'di ba? And ask yourself, paano ko sila matutulungan? Ano yung intervention na pwede kong gawin para masolusyonan kung saan sila nahihirapan? And second, siguro po yung mas impactful sa akin is yung fact na sinabi nyo kanina na it really takes a village or a community to raise a child, 'di ba? Hindi lang po iyan tawag po dito, hindi lang po iyan responsibilidad ng magulang, ng guro, ng principal. Buong lahat po ay kailangan magtulong-tulong para
matuto at lumaki ng maayos ang isang bata. Yun nga sabi ko kanina, I was thinking, I think through collaborative efforts, no, what was once a great idea can really become an impactful innovation that could change the students' lives forever. Again, maraming salamat po talaga, Teacher Joanna, for your innovation, for your time today, for your story. One last question po. Ano po ang gusto nyong sabihin, no, sa mga fellow po ninyo na teachers and even school heads, mga aspirants na gusto ring sumali sa susunod na cycle ng CEIA? Ano pong gusto nyong sabihin sa kanila? Yan, sa mga future innovators po, at the same time sa mga kapwa educators po, lagi po nating titignan kung ano talaga yung mga learning gaps na dapat nating bigyan ng pansin sa loob nating mga silid-aralan. Saan ba yung nahirapan yung ating mga estudyante? Ano ba yung pwede nating magawa sa simple nating pamamaraan lagi bilang mga educators at saka mga teacher nila sa loob ng paaralan. At lagi nating involved, lagi yung ating mga magulang o mga guardians nila. At the same time, kung sino pa yung mga external or internal stakeholder natin sa ating mga paaralan na maaring makatulong at mas mapagyabong pa yung gagawin nating mga innovation. At the same time, lagi nating tandaan na dapat yung innovation natin is something nakakaiba, na hindi pa po na-implement at saka hindi pa po nagagawa ng iba. Yan po. Maraming salamat po. Again, palakpakan po natin Dr. Joanna V. Romano, one of the winners of the Teacher Category Award in the Southeast Asian Educational Innovation Awards. Yan. Thank you, Ma'am Cha. Oops! Nabitin po ba kayo? Don't worry dahil episode 1 pa lang naman yan. Kung nagustuhan ninyo ang ating episode for today, here's a sneak peek kung sinong change maker ang makikilala natin next week. Being a teacher in one word, it's a mission. This is one way of earning money, but this is also giving us the opportunity to share our life to these people, especially the children. Education is really the most powerful thing that could change the world. Education is the best legacy that every person could share and could give to an individual. Maybe it's your child, your siblings. It would be a fruit of the love that we share. We should not be waiting for the time that maybe we're gone. It's the impermanence that motivates us. We should do it now, and we can do it now. Muli, ito po ang inyong resident charming Gen Z ng Simyo Innotech, Lady Charm Balisnomo. Halina't patuloy nating kilalanin ang mga muka sa likod ng mga programang makabago, progresibo at tunay na epektibo, ang Change Makers. Muli, maraming salamat po at magkita-kita tayo sa susunod na linggo.